Tumawag si Carlo sa agency habang naglalakad papunta sa kotse. "This is Carlo Velasquez. Sinong driver na pinadala ninyo para kay Ligaya Magnus?" "Sir, si Arnold Sarmiento po. Kakapasok lang pero kompleto pong background check. Siguraduhin mong totoong background niya. Dahil kung hindi, babalikan ko kayo. At kapag may nangyari kay Ligaya, papasabugin kong buong agency ninyo." Ani ang gigil. Pinatay niya ang tawag at sumakay sa sakyan. Tinawagan niya si Harris. "Harris, nasaan si Ligaya?" "Gumana ba ang tracking device sa kotseng sinasakyan niya?" "Send the details." "Kasalukuyan na pong hinahanap. Ipapadalo ko po kaagad ang details kapag meron na." Mabilis ang takbo ng sasakyan kahit wala siyang patutunguhan. Pinakonekta niya kaagad sa GPS system ng sasakyang sinasakyan ni Ligaya na may tracker. Umuusal siya ng dasal na sana'y mali ang hinala niya. Maaga pa lamang ay magkikita na sila Ligaya at Cristel. Na-miss din niya din ang kaibigan. Nagpaalam siya kay Carlo. Buti na lang ay may meeting ito, kaya hindi siya sinamahan. Gusto rin niyang lumayo na muna sa binata. Ramdam niyang malapit ng matibag ang pader sa pagitan nila. "Kuya, sa plaza lang po tayo." Aniya na mapansing dumiretsong driver sa halip na lumiko. "Opo, may shortcut po dito." Anang driver na sumulyap sa kanya sa rearview mirror. Nagsimula na siyang magtaka. Sa kalsadang yun, wala nang ibang sasakyan. Ang van ay tila may sinusunod na direksyon papunta sa isang isolated na compound. Bumangon ng kaba sa kanyang dibdib. "Kuya, bumalik na tayo sa mansyon." Aniya, ngunit tila bingi ang lalaki kaya sumigaw siya. "Isusumbong kita kay Carlo. Ibalik mo ko sa mansyon." Aniyang kinuha ang phone sa bag ngunit mabilis tong nahablot ng lalaki. Bigla nitong inihinto ang sasakyan. Nakakita siya ng pagkakataong makatakas. Isang mabilis na kilos ang ginawa niya. Takot man ay pinilit ang sarili na makatakas. Binuksan niyang pintuan ng kotse at mabilis na tumakbo. Sakalang niya napansin na may isa pang sasakyan na nakasunod sa kanila at bumaba ang 3 pang lalaki. Marami ang humahabol sa kanya. Masukal ang paligid. Tumakbo siya sa pagitan ng mga damuhan habang sapo ang kanyang tiyan. Naririnig niyang mga sigaw ng tauhan ni Don Maximo. "Bilis! Huwag niyo nga hayaang makawala. Buhay siya dapat kung hindi malalagot tayo kay Don Maximo." Natigagal siya. Si Don Maximo nagpa-kidnap sa kanya? Halos hindi na siya makahinga sa kaba at pagod. Dumaan siya sa putikang kalsada at muntik nang madula sa isang bato. Napahawak siya sa sanga para hindi siya tuluyang bumagsak. May mga yabag siyang nadinig patungo sa direksyon niya, kaya't nagtago siya sa likod ng isang malaking ugat ng puno. Tinatakpan ng bibig upang hindi marinig ng parating ang kanyang paghinga. "Sigurado ako na dito siya dumaan. May bakas ng paa." Anang driver kanina. Ang dilim ng paligid ay nagbabadya ng pagbagsak ng malakas na ulan. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin ay dinig niyang huni ng insekto at ang hingal niyang tumatakbo para sa kanyang buhay. Hingal na hingal siya. Madungis at may sugat na pala siya sa braso na ngayon lamang niya napansin. "Kaya ko. Hindi ako susuko para sa anak ko. Baby, kapit ka lang." Bulong niya sa sarili. Iniiwasan niyang mga matutulis na sanga, ang makakapal na damuhan at ang mga ugat ng puno na halos bumitag sa kanyang mga paa. Abot-abot ang kanyang panalangin para sa kaligtasan. Tumawid siya sa isang lumang tulay na yari sa kahoy. Nanginginig ang katawan niya at halos masira ng tulay. Paglampas niya, tumigil siya sandali upang mag-ipon ng lakas. Nakita niyang papalapit ang isang tauhan. "Ayun siya, sa may tulay! Bilisan ninyo!" Sigaw ng isa. Biglang itinulak niyang malaking bato papunta sa isang bahagi ng tulay. Nabiyak ito at nahulog ang bahagi ng kahoy, kasabay ng tumilapon ng isang tauhan pababa sa ilog. Habang patuloy sa pagtakbo, naramdaman niya na naubusan na siya ng lakas. Ang sugat sa braso ay mas lalo nang dumudugo. Muli siyang nadapa. Sinubukan niyang bumangon, ngunit 2 tauhan ang sabay na sumunggab sa kanya. Lumaban siya. Kumalmot, sumisipa, umiiyak habang pilit siyang kinakaladkad palayo ng mga goons. "Tulong, Carlo! Tulong!" Sigaw niya kahit na alam niyang hindi siya madidinig ng binata. "Talian yan! Bago pa tayo makatawag ng atensyon, ipasok sa bagong sasakyan." Isinakay siya sa van, ngayon na nakapiring at may tali sa mga kamay. Nanginginig sa takot, pinipilit pa rin maging matatag. Alam niyang hanapin siya ni Carlo. "Target acquired, on the way to drop point." Anang driver. May sagot sa kabilang linyang hindi niya marinig ng malinaw. At isa pa'y unti-unti na siyang kinakain ng dilim. Tuluyan na siyang nawalan ng malay.
Ang silid ay may isang ilaw na nakatuon sa kanya. Nakaupo siya sa silyang bakal, nakaposa sa mga kamay at may galos sa braso at paa na ginamot na. Tahimik siya ngunit alertong mata. Biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Don Maximo. Mabigat ang bawat hakbang. Kumusta, aking ligaya? Sa dami na pwedeng magtaksil sa akin, ikaw pa? Ang babaeng gusto ko mapasa akin? Anitong umiiling. Hindi siya makapagsalita kaagad bagkus ay mataman lang na nakatingin dito. Lumapit si Don Maximo, may halong pagkahumaling at galit sa mga mata. Kumakabog ang kanyang dibdib. Napakaganda mo pa rin. Anitong inaplos sa kanyang piskit isang malakas na sampalang binigay sa kanya. Pinaniwala mo ko na may pagtingin ka rin. Pero anong ginawa mo? Nilaglag mo ko sa mga pulis gamit ang ebidensyang ikaw mismong kumalap. Don Maximo, pakawalan mo na ako. Parang awa mo na. Hindi kita isusumbong sa mga pulis. Aniyang lumuluha na. Ginawa kong lahat. Hiniwalayan kong asawa ko para pakasalan ka. Pero anong ginawa mo? Gaga ka? Anitong nagpakawala ulit ng isang sampal. Kung hindi mo lang sana ako pinagtaksilan, di sana masaya tayong pareho. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kahit nalawayan ka na ng hayop na Carlo na yan, handa ako maging pangalawang lalaking aangkin sa'yo. Anitong bakas ang pagnanasa sa mga mata. Napatigil si Don Maximo. Inisa-isang tingin sa mukha niya hanggang mapako ito sa bandang tiyan niya na bahagya ng nakaumbok. Marahas itong napatitig sa kanya. Ano yan? Bakit parang lumaki ang tiyan mo? Buntis ka? Tanong nitong salubong ang kilay. Hindi siya sumagot. Nanatiling tahimik ngunit bakas sa kanyang mata ang takot na ayaw niyang ipakita. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Don Maximo. Sagutin mong tanong ko. Buntis ka ba? Si Carlo ang ama? Anitong puno ng galit at pagsiselos. Sa wakas ay natuntun ng kinaroroonan ni Ligaya. Mabilis ang kilos ng kapulisan. Sa loob ng van nandun sina Carlo, Jacob at Mika. May kasama silang mga pulis upang iligtas si Ligaya at masakote si Don Maximo. May hawak na tablet si Jacob. Pinapakitang satellite image ng safe house. May blind spot sa likod. Pero may dalawang bantay sa main entrance. Si Mika, ang front act natin. Kaya mo ba? Ayoko ng palpak. Baling ito kay Mika. Bakit parang worried ka? Concern ka na ba sa akin? Mahal mo na ako? Nanunuksong sabi ni Mika habang inaayos ang uniform ng delivery. Micaela, tigilan mo ko. Hindi to oras ng biro. Seryosong sabi ng binata. Akong bahala. Magde-deliver lang ng pagkain para makapasok kayo. At gagamitin ng ganda para ma-distract ang mga goons. Napakadaling gawin yan. Anang dalagang nagsuot na ng helmet at may kinuhang malaki insulated bag ng sikat na food delivery app. Wala bang kiss dyan bago ako sumagal ng buhay? Habol ng babae kay Jacob. Tanging pagtaas ng middle finger ang sagot ng binata. Jacob, akong unang papasok. Ihanda mong mga tao mo. Siguraduhin nating ligtas si Ligaya at ang anak namin, sabi ni Carlo na tensyonado. Gagawin kong lahat upang iligtas ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Lumapit si Mika sa safe house sakay ng motorsiklo. Nagpanggap bilang delivery girl. Pinindot ang doorbell. Hello, food delivery. Chicken wings and burgers with Coca-Cola. Anang dalaga. Sa loob nagtatalon 3 bantay. Mukhang hindi alam ng mga to kung may talagang umorder. Isa sa kanila gutom na kaya binuksan ang pinto. Kunin ko lang. Sinong umorder? Matamis ang ngiti ni Mika. Nasa resibo pero bayad niyan. Palihim na pinipindot itong buton sa communication sa team. Baka gusto niyo ng extra service. Nagkatinginan 3 bantay at ngumisi. Habang nalilito pa si Mika ng mga bantay ay pumasok sina Carlo at Jacob na may kasamang mga polis. Dumaan sa blind spot. Gamit ang isang maliit na device na disable nilang motion sensor sa likuran. Tahimik silang nakapasok. Naghiwalay sila. Si Carlo, ramdam ang kaba, ay tahimik na binabaybay ang hallway. Biglang may sumalubong na bantay. Pinatulog to ni Carlo sa isang mabilis na kilos. Kita sa mukha niyang galit at determinasyon. Don Maximo, maawa ka sa akin. Nagdadalang tao ako. Ani Ligaya na umaagos ang luha sa pisngi. Isang malakas sa sampal ang sinagot ng matanda. Sa tingin mo ba, makakawala ka sa akin? Akin ka habang buhay. Anitong sinabunutan sa Ligaya. Aray, tama na. Anang dalagang humahagulhol. Isang malakas na sipang bumukas sa pinto. Pumasok siya, handang makipagpatayan. May dalang baril at ang mga mata niya naglalagablab. Layuan mo si Ligaya. Hayop ka. Ani ang inasintang matanda. Nabitawan ni Don Maximo ang buhok ni Ligaya. Pero hindi umurong ang tingin.
Lumabas ang 7 tauhan nito sa likod niya, tinutukan din siya ng baril. Ibaba mong baril mo, gago. Wala siyang nagawa kung hindi ibaba ang baril na hawak. May pumalo sa kanyang ulo. May sumipat tumadyak sa kanyang likuran. Tama na. Huwag mong idamay si Carlo, Don Maximo. Sasama ako sa'yo. Sigaw ni Ligaya. Mukhang mahal na mahal mong gagong ito. Dahil babaat at gwapo? Kung pasubugin kong mukha nito, gawin mong lahat ng gusto mo sa akin. Pakawalan mo lang si Ligaya. Isusunod na talaga kita. Mainam at ikaw na mismo nagpunta sa akin. Hindi na ako mahihirapan pang gago ka. Kasabot ka ba sa pagpapakulong sa akin? Hinawakan si Carlo ng mga tauhan ni Don Maximo nang lumapit ang matanda. May dinampot ito na mahabang kahoy. Ako nagpakulong sa'yo. Walang kinalaman si Ligaya. Ako ang gantihan mo. Isang malakas na hambalo siyang binigay sa kanya. Sa tingin mo makakawala kayo sa akin? Papatayin kita at mapapasakin ng tuluyan si Ligaya. Tama na! Hiyaw ni Ligaya nang walang tigil sa pagpalo si Don Maximo sa duguan niyang katawan. Hinihingal na kinuha ni Don Maximo ang baril at akma siyang babarilin. Napasigaw si Ligaya at tumakbo palapit sa binata. Isang alingaw-ngaw ng baril ang nadinig. Tinamaan ng bala sa balikat si Don Maximo mula sa sniper sa bintana at nabitawan itong hawak na armas. Naglapitan ng maraming pulis sa pangunguna ni Jacob at pinusasan ng mga goons. Nilapitan ni Jacob si Don Maximo. Sinubsob to sa sahig habang nagsisigaw at nagpupumiglas na lagyan ng posa sa mga kamay. Habang inaarestong matanda ng mga otoridad ay sumulyap pa ito kay Ligaya na puno ng puot. Agad niyang niyakap si Ligaya. Hinaplos ang pisngi nito. May masakit ba sa'yo? Ligtas ka na. Kailangang madala ka kaagad sa ospital. Yakap niya si Ligaya. Hindi sila nagsasalita, ngunit labis ang pasasalamat sa kaligtasan ng lahat. Sumisigaw si Don Maximo habang hinihila ng mga pulis. Hindi pa tayo tapos, Ligaya. Magpapakasal pa tayo. Hindi ka na makakabalik kahit kailan. Mabubulok ka sa bilangguan, sabi ni Jacob. Niyakap ni Carlo na mahigpit si Ligaya. Habang nanginginig at humihikbi, napatingin sa hita niyang dalaga at nakitang pag-agos ng dugo sa binti. Nahintakutan ito at nawalan ng malay. Maagang sikat ng araw ang tumatama sa kortina. Sa loob ng silid ng pribadong ospital, nakahiga si Ligaya. Maputla pa rin ngunit payapang mukha. May benda sa braso. Katabi niyang isang tray ng prutas, gamot at mainit na sabaw. Sa isang sulok ng kwarto, nakaupo sa maliit na sofa si Carlo. Nakatulog habang nakaupo. May gasa sa noo at may benda rin ang kaliwang braso. Biglang gumalaw si Ligaya. Dahan-dahang minulat ang mga mata. Carlo, mahina, marahan itong bulong. Nagising siya, mabilis siyang tumayo. Lumapit sa kama, hawak agad ang isang basong tubig. Hey, gising ka na. Mabuti naman. Huwag ka muna magsalita. Uminom ka na muna. Maingat niyang inangat ang ulo ni Ligaya at inalalayan itong makainom. Nang makainom ito ng tubig, ngumiti siya. Ang baby, anitong nagumpisa nang bumalong ang luha sa mga mata. Nangilid ang luha sa mga mata ni Carlo. Agad hinawakan ng kamay ni Ligaya. Huwag kang mag-alala, safe ang baby. Pareho kayong ligtas. Sabi ng doktor matibay ang loob ng anak natin gaya ng mommy niya. Nagtamang tingin nila. Tuluyan ang pumatak ang luha sa mata ni Ligaya. Hindi niya alam kung dahil sa takot, pagod o kagaanan ng loob. Malamang ay sa halo-halong emosyon. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Kung alam mo lang kung gaano kita hinanap, halos mabaliw ako kakaisip na baka mapahama kayo. Hindi pa ako natatakot ng ganong katindi sa buong buhay ko. Salamat sa Diyos at ligtas kayo. Ang sugat mo, okay ka lang ba? Anito nang makitang may ilang bandage siya. Umupo siya sa gilid ng kama. Pinisil ang kamay ni Ligaya. Okay lang ako, basta ikaw at ang baby ay ligtas. Kahit nasugat pa yan sa buong katawan, lalaban ako. Ikaw ang buhay ko, Ligaya. Kayo ng anak natin. Ani ang dinala sa labi ang kamay ng minamahal. Biglang bumukas ang pinto. Si Jacob na may dalang gamit at gamot na pangiti nang makitang magkaharap ang dalawa. Nakakaabala ba ako? Medyo lang, Kuya Jacob, natatawang sabi niya. Kuya ka dyan, mas matanda ka sa akin. Mabuti't gising ka na. Safe na, Ligaya. Lahat ay under control na, kaya huwag ka na mag-alala. Ayoko ma-stress ka. Magpagaling ka at magpakalakas para sa pamangkin ko. Ani Jacob. Maraming salamat kuya sa pagliligtas sa akin. Ligaya, pinagsisisihan ko na nailagay kita sa alanganing sitwasyon. Huwag na tayo magdrama. Pwede bang makausap saglit si Carlo? Ani Jacob na nakangiti.
Tumango siya't marahang hinaplo sa mukha ni Ligaya bago umalis. Ayon sa update ng task force, 10 sa mga tauhan ni Don Maximong nahuli. Pero ayon sa nakalap kong info, may 2 nawawala. Alam mong hindi tayo pwedeng magpakampante, sabi ni Jacob na makalayo sa kwarto ni Ligaya. Tama ka, mas dapat nahigpitan ng security. Aniya, nagpa-request na ako ng background check sa bagong mga staff. Lahat ng security detail sa paligid ng mansyon. Palitan natin ng mas bihasa, yung galing sa elite units na kilala ko. Gusto ko rin ng backup routes. Kung sakaling kailangan naming umalis ng biglaan, dapat may ligtas sa daan palabas. Mungkahi niya. Sige, ako nang bahala. Sa ngayon ang focus mo ay ang mag-ina mo. Na mayaning katahimikan, pareho silang may iisang layunin. Ang protektahan si Ligaya at ang buhay na nasa sinapupunan nito. Abala si Carlos sa paghahanda ng pagkain. May lugaw, hiniwang prutas at mainit na gatas sa tray. Si Ligaya nakahiga pa rin, ngunit medyo nakaupo na. Nakasandal sa malambot na unan. Maingat na nilalagay niyang tray sa harap ng dalaga. Kumain ka na muna para makabawi ka ng lakas. Masarap to. Lumapit siya at kinuhang kutsara at sinubo sa bibig ni Ligaya. Dahan-dahan lang ha, mainit pa yan. Salamat, hindi lang sa pagkain ko hindi sa lahat ng ginawa mo. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ka dumating. Umupo siya sa tabi ng kama. Ligaya, kahit kailan hindi na kita pababayaan. Alam ko maraming nangyari. Nasaktan ka, nasaktan din ako. Pero nung hawak ka ni Don Maximo, naisip ko pwedeng mawala ka sa isang iglap. At ayoko mangyari yon kailanman. Na-realize ko na maiksi ang buhay ng tao at hindi natin hawak ang kapalaran. Hindi ako dapat mag-aksaya ng kahit na ilang minuto na kasama kita. At hindi ko ipakitang pagmamahal ko. Nagtamang kanilang paningin, may namumuong luha sa mga mata nito. Hindi madali ang lahat lalo na't magpatawad, pero sa totoo lang, salamat kasi kahit nagalit ako, kahit nasaktan ako, hindi ko may tatanggi na ligtas ang pakiramdam ko kapag nandyan ka. Mas buo at kompleto ang buhay ko kapag kasama kita. Pinisil niyang kamay ni Ligaya at masuyong dinampian ng halik sa pisngi. Ligaya, gusto kitang makasama habang buhay. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa magkatapat ng kanilang mga mukha. Wala akong ibang hangarin kundi ang mapatunayan sa iyo araw-araw ang pagmamahal ko. Mahal kita, Ligaya. Mahal na mahal. At kung papayagan mo ko, gusto kong makasama ka habang buhay. Dahan-dahang tumulong luha ni Ligaya. Ngunit kasabay nun na yung paglapit nito sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Pawang sabik at uhaw, nagsalo sila sa isang halik. Isang halik na hudyat ng paglimot sa sakit at ng panibagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, na natiling magkalapit ang kanilang noo. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng kanilang mga puso. May kumatok sa pinto, bumukas ito at pumasok si Neri na may ngiti sa labi. Kasunod nito si Nanay Shirley na may bitbit na plastik ng prutas. Ligaya, nabalitaan namin ang nangyari kaya nandito kami para kamustahin ka. Oo nga. Labis ang pag-aalala namin sa'yo, ani Nanay Shirley. Napakunot ang noo ni Ligaya. Saglit itong napatingin sa kanya. Salamat sa dalaw ninyo pero hindi na muna tumatanggap ng bisita si Ligaya. Magalang niyang sabi, lumapit sa kama si Nanay Shirley na may ngiti sa labi. Anak, Ligaya, gusto lang namin humingi ng tawad sa mga pagkukulang, sa mga hindi ko na ibigay noon. Kahit ako, alam ko na may pagkukulang. Pero pamilya tayo, hindi ba? Kalimutan na natin ang nakaraan. Ani Neri, hindi kumibo si Ligaya, pinagmasdan nitong 2 babae. Isang kapatid na muntik ng agawin ng lalaking minamahal at isang matandang babae na hindi kailanman nagpadama ng pagmamahal. Hindi ko inaasahan ang dadalawin niyo ko. Pero kung ito'y parte ng masamang balak ninyo, ngayon pa lang binabalaan ko na kayo. Nagkatinginan sina Neri at Aling Shirley. Halatang natigilan, pero ayoko mabuhay sa galit. Pinapatawad ko kayo. Hindi dahil naniniwala ako sa mga sinabi ninyo, kundi gusto ko ng katahimikan sa sarili ko. Talaga, pinapatawad mo kami? Pwede ba kaming tumira kasama mo? Banat kaagad ni Nanay Shirley. Pinapatawad ko na kayo, pero hindi ko hayaan na bumalik kayo sa buhay ko. Huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng pera para makapagsimula kayo. Si Neri hindi na makatingin ng diretso at si Aling Shirley ay napayuko.